Masayang araw mga ka-PL. Bago pa po nalaman ng karamihan ang imbitasyon ng Iglesia ni Cristo sa kanilang gagawing napakalaking rally simula 16 hanggang 18 mga kababayan, ay naglabas na pala sila ng abiso sa ganang mamamayan sa programa nila sa Net25 mga kababayan, na parang pasaring lang siya, mga kababayan, na meron silang gagawing pagtitipon, no? At yung pagtitipon na yun, na ito nga, paparating na mga kababayan, meron di umanong wawalisin. Hala! Sino kaya ang wawalisin, mga kababayan? Sino? Ang mapapalayas at kung ano ang mapapalayas ng mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Dalawa lang yan no? Ang mapapalayas at sino ang mapapalayas. Bakit ganun? Pwede kasi, pag sinabi kasing politiko, tao, o etong bulok na sistema sa ating bansa, which is etong tinatawag nila mga kababayan na systematic corruption. Sino? Ayan. Sino sa mga kawatang politiko ang mapapalayas? Kaya nga dalawa lang yan ano at sino. Ito po yung video nila mga kababayan. Panoorin po natin. Mas maganda po kasi pag sila yung nagsalita. Lalong-lalo na itong sinusubaybayan natin sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Itong dalawang anchor. Ayan, napakagaling. Ito, panoorin po natin yung sentimento, yung kanilang pahayag mga kababayan. Ito na ho. Abangan po ninyo, ha? Dahil itong buwan ng Nobyembre, di ba, lagi natin sinasabi, September, ang daming nangyari. Yes. Ang daming pasabog. Yung Oktubre, mga kalamidad naman. No? Kalamidad, natural calamity. Lindol, na malalakas. Itong November, abangan ninyo. Clean up drive tayo. May lilinisin. May wawalisin tayo. Magwawalis tayo ng mga... yung mga agaw-agaw. Kita nyo na. Maglilinis tayo, magwawalis tayo. Lagot na mga kababayan. Meron na bang kinakabahan dyan? Mantakin ninyo mga kababayan sa gagawin na rally. Ang tumunog kasi talaga, ang pinag-usapan talaga bago po itong Iglesia ni Cristo ay yung rallying gagawin po sa November 30. Yun po ang pinaghandaan nila, na di umano'y magdi-deploy ang PNP, mga kababayan, ng 15,000 na mga kapulisan. Pero itong sa Iglesia, wala pang sinasabi ang PNP kung ilang kapulisan ang i-deploy nila. Kahit pa, hindi na sila mag-deploy ng kapulisan kasi ang rallying gagawin ng Iglesia ni Cristo, hindi naman yan matutulad nung nangyari sa Mindiola. Dahil yung sa Mindiola, mga kabataan, mga gangster yun itong sa Iglesia ni Cristo, isisigaw lang nito. Yung tungkol sa systematic corruption na nangyari sa ating bansa. Di ba mga kababayan, dinadaan nila sa magandang sistema Kinakailangan may sistema. Yung corruption para hindi halata, pero corruption pa rin. Sistema, ito yung ginagamit nila, kunwari, maglalagay sila ng proyekto, itong flood control, pero ghost project ang kinalabasan. Walang naipatayo, yung pera naibulsa na. Isa yan sa mga isisigaw ng mga kapatid nating Iglesia na Cristo sa darating na 16 hanggang 18. Ngayon, mga kababayan, baka akala ko kasi ng iba, isang dako lang, itong gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Ito po, inilabas po ni dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan, ayan inaanyayahan ang lahat na makiisa. Ayan hindi lamang po Iglesia ni Cristo, anumang sekta ka na sumasang-ayon ka sa magiging panawagan ng Iglesia ni Cristo, which is itong pagtutol nga sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na itong transparency, accountability, justice, sumama ka. Walang pinipiling sekta, basta wag lang manggulo. Ito mga kababayan, ang dalawang dako, dalawa ang magiging rally sa November 16, 17 at 18. Isa
sa may Quirino at isa naman ay sa EDSA. Lahat ay imbitado na dumalo. Transparency, accountability, justice. Sabi po ni Mike Defensor, mga kababayan. Meron naman nakapagsabi po sa akin, hindi ko po kinukumpirma, sinabi lang po sa akin, 4 daw ito na dako, mga kababayan. Pero wala po akong alam kung saan yung dako yung 4 na yan. Basta isa lang po ang nalalaman ko, unang-una, yung sa EDSA. Sa EDSA Shrine, tama ba? Ito yung sinabi ni Mike Defensor sa EDSA. At ang isa pang sinabi ni Mike, mga kababayan, sa may Quirino. Yan. Lahat imbitado. Yan lang yung dalawa ang alam ko. Yung iba, kung meron silang sinasabi, wala po akong alam dyan. Basta, iniimbitahan po ang lahat na Kristiyano ka man o Muslim ka man. No? Lahat imbitado. Basta wag lang gagawa ng karahasan. Isang sigaw lang tayo. Ang alin? Magwawalis tayo. Yan lang. Walisin ang mga kabataan sa kabanang bayan. Mga kababayan, pasensya na, nadidigay pa ako. Ito pa isang balita, mga kababayan. Nako, si Saldico. Alam niyo ba kung ano nangyari? Ano nangyari ngayon kay Saldico? Hindi ko alam kung totoo itong sinasabi nila. Pero sige, pagpalagay natin totoo ito kasi ang nagsabi ho dito ay si Attorney Roy Rondain. Maaring sinabi lang ito ni Saldico sa kanyang attorney na si Roy. Maaring ang personal na nakaranas nito ay si Saldico. Ano ba kasi yun, ka-PL? Nakatanggap di umano ng death threat. Si Saldico, mga kababayan. Baka nag-hallucinate na yan. Baka medyo na tagilid na yung utak ba? Na-stress na sa madaling salita, mga kababayan. No? Pati yung mga galit ng ating mga kababayan na nagme-mensahe sa kanya personal o sa kanyang social media account, baka pinapatulan niya. Baka dinidibdib niya. Kaya inaakala niyang totoo. Siyempre, sa galit ng tao, kung magme-mensahe sa'yo, talagang halos lamunin na ang pagkatao mo niyan. Hindi maiiwasan na maaaring may masabi itong magmensahe sa kanya na pag nakita kita, kakatayin kita. Maaaring ganun ba? Sa galit nga dahil sa korupsyon na nangyayari. Di ba? Ito po. Death threat nga daw Kay Saldico. Saldico. Nakakatanggap umano ng death threats. Marami nakakatanggap So hindi lang isa, kundi nakakatanggap, marami na. Di ba? Hindi nakatanggap lang ng marami. Iginiit ng legal counsel ni dating ako Bicol Representative Saldico na nakakatanggap ito ng death threats kaugnay ng pagkakadawit niya sa maanumalyang flood control projects. Ayan Representative ko would have wanted to be here to answer your questions, but unfortunately, there are credible and serious threats to his life. He is really afraid to come out at this time, saad ni Attorney Roy Rondain sa isang press briefing ngayong Miyerkules, Nobyembre 5. Kani-kanina lamang pala ito nangyari, mga kababayan. Natatakot ka, Saldico? Nagurgurin ka? 90 is di umano yung gwardiya mo, natatakot ka pa. Sa mga pagdinig na nababanggit na di umano'y iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee, si Saldico, sa palagay nyo, sisipot itong mama na ito? Na ito, ginagamit niya na yung salitang DT. Hindi ko na lang po uulitin yung sinabi ko kanina at bawal yan sa YouTube. Na di umano ipapagurgur siya. Ginagamit niya lang. Sa akin na to pasintabi po sa attorney ni tawag nito, Saldico. Sa akin lang to. Maaari kasi na ginagamit niya lang itong salitang ito, mga kababayan, na di umano ipapagurgur siya, para kung sakasakaling ipatawag siya, padalhan siya ng sabpina kung nasaan man siya, ng Senate Blue Ribbon Committee at ng ICI, pwede niyang gawing dahilan ito. Hindi na. Hindi ako lalabas muna ngayon. Hindi nga ako lumalabas kahit na nandito ako sa ibang bansa Kasi meron ako natatanggap na ipapagurgur ako Di ba? Pwede niyang gawing dahilan ito. So, wala nga. Malabo nga.
na humarap itong si Saldico sa mga pagdinig. Senado, ICI, malabo ninyo mapaharap itong si Saldico. Pwede niyang gawing dahilan to. Kung nasa ibang bansa nga ako meron niya akong DT na natatanggap pag umuwi ako dyan, pagbaba ko ng airport, tapos, sabog ang bagol, tawag nito, bungo ko. Di ba? Ganun ang iisipin, di idadahilan yan. So, walang mangyayari, para sa akin lang na paghaharap o pagdalo nitong si Saldico sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at sa iba pang mga pagdinig tulad ng ICI. Kaya, ang dapat gawin ng Administrasyong Marcos na ito, ikansila na ang pasaporte ni Saldico. Mag-release na ng red notice o humingi na sila ng tulong sa Interpol para maghain na ang Interpol ng red notice. Ito yata yung hahanapin na o aarestuhin na si Saldico anumang oras at saan mang lugar siya makita. Kapag ka blue notice, lang yata yun, parang monitoring lang yun sa kanya. Humingi ng tulong ang gobyernong Marcos, ang administrasyong Marcos sa Interpol para maghain ng red notice at para madamputa si Saldico saan man siyang bansa naroon ngayon para makaharap sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee at sa ICI. At nang lumabas ng katotohanan kung sino talaga ang mastermind. Pwede niya gamitin to. Malabong humarap talaga yan. Di ba? Sana kung totoo to. Halimbawa, nasang araw, nabalitaan natin, nagurgur na si Saldico. Kumalat sa social media o sa mga mainstream media. Pero ang tanong, mangyayari ba yung kay Saldico? Malabo. Napakaraming bantay di umano. 91 di umano. Nabantay itong mama na ito. Wala na. Hindi na mapapadalo. Ito, nagagamitan itong dahilan na to. Di ba? Ito pa isa, mga kababayan. Itong tungkol naman po, mga kababayan. Dito sa sinabi ni Congressman Kiko Basaga na di umano ang nag-utos doon sa isang kongresista na halukayin o busisiin ang Dolomite kung meron bang nangyayaring korupsyon sa Dolomite bid sa panahong sa administrasyong Duterte, mga kababayan. Si Bongbong Marcos di umano ang nag-utos doon. Sino may sabi? Kiko Basaga. Saan si Kiko ngayon? Kongresista. Sino ang nagrereklamo tungkol sa Dolomite na proyekto ng dating Pangulong Duterte? Kongresista din. Posibleng malaman ni Kiko ang totoong istorya? Yes. Bakit? Parehas lang nasa House of Representatives. Maaaring natunugan o meron na pagsabi kay Kiko na ang nag-utos di umano doon sa kongresista ay si Gonggong Marcrox. Ito, sabi ni Kiko, mga kababayan, President Marcos orders Congress to investigate President Duterte's Dolomite Beach project. Kita nyo na. Hindi lang pala, isang kongresista ang inutusan nitong si Marcos, kundi buong Congress. So, baka lahat ng mga makikialam, lahat ng mga makikibusisi sa proyekto ng dating Pangulong Duterte na Dolomite Beach, baka mayroong talay. Sige, maghanap kayo ng ebidensya, gumawa kayo ng peking ebidensya at sisihin nyo ang dating Pangulong Duterte. Ganun, di ba, mga kababayan? Grabe ito si Marcos. Hindi na siya, hindi siya nakontento sa pagpapadakip niya o pagpapakidnap niya sa dating presidente. Di ba? Hindi siya nakontento. Pati Dolomites, talagang ayaw tantanan itong tao na ito. Etong si Marcos, mga kababayan, dadating ang araw talaga. Luluhod to Hindi sa taong bayan, kundi sa mga Duterte. Bakit? Wala bang katapusan yung kanyang termino? Di ba? Pag si Inday Sara na ang naging presidente, dila lang talaga ang walang latay, mga kababayan. Yan ang masasabi ko. Inday, nako, katapang na tao na yan talaga. Ako na nagsasabi. Katapang yan. Sa palagay ninyo, sa ginawa nila, sa dating Pangulong Duterte, pag nasa mga Duterte na ang kapangyarihan, hindi nila bibigyan ng hustisya ang ginawa sa dating Pangulong Duterte na kinidnap. Hindi maghahanap ng hustisya
ang pamilya Duterte? Malamang, para sa akin lang to baka yan pa nga unahin nila eh. Pero, yun nga lang, nakakalungkot. Baka bago maupo si Inday bilang Pangulo ng Bansa, nakatakas na yung mga tuta ni Marcos. Di ba? O kasi ang uunahin talaga niyan, iipitin ang young balls, itong mga tuta, para kumanta, para tumahol. Pag napakanta na, tumbok na ang mastermind. Di ba? At obvious naman. Hindi na kailangan pakantahin dahil obvious naman talaga. Di ba? Mga kababayan, kita niyo itong mama na ito. May karma ka rin. Nakakarma ka rin. O ito pa, isa, mga kababayan. Ako, chismis muna tayo dito kay Tito Soto. Grabe ang mga pasabog ni Anjo Uliana. Grabe mga kababayan. Sama daw ng ugali pala nitong mama na ito eh. Ito daw pala si Tito Soto daw di umano ang pinaka kumbaga notorious diyan sa Itbulaga. O si Joey tsaka si Vic okay daw. Pero itong mama na ito, nako. Kaya pala. O ito sabi ni Tito Soto mga kababayan niluluto niya yung media, niluluto niya. Senate President Tito Soto nanawagan sa media na huwag nang pansinin ang sinasabi ni Anjo Uliana. Okay. Nanawagan siya na huwag niyo nang pansinin yan para hindi na lumaki. Tito Sen, hindi naman po masyadong pinapanood na ang mainstream media o ang media ngayon. Nasa vlogger na po ang mga tao. Nasa vlogger na po. Kaya nga po lumaganap sa social media yung video ni Anjo Uliana, kinanta ka. Kinanta yung baho mo. Kaya nga nag-spread, kumalat talaga sa social media. Pinagpiestahan ng ating mga kababayan kasi mga vlogger lang. Itong nilalang yung mga vlogger ang nagpakalat. Partida na. Mga vlogger pa lang yan. Hindi pa sinasakyan ng mainstream media yan. Kakalat at kakalat pa yan. Kasi, uulit-ulitin yan na mga vlogger. Ako nga, hindi ko kinontent yung tungkol kay Anjo Hindi ko kinuha yung video niya. Ipakita dito sa channel ko. Hindi ko pa nakita. Kundi ito lang, yung sinabi nyo lang, Tito Sen, na huwag nang pansinin ng media. Hindi pa nga pinapansin ng media. At hindi naman kinakailangan na ang media sa panahon ngayon. Mainstream media, hindi na kinakailangan. Social media, mga vlogger, influencer lang, okay na. Sapat na, kakalat na yan. At ito ang nangyari ngayon. Booking ka. Nakiusap. Please, media, huwag niyo nang pansinin yan. Huwag niyo nang pansinin yan. Naku, na ibabalik tuloy, mga kababayan, yung Pepsi Paloma. Di ba? Naibalik tuloy. And bumalik na nga yun sa panahon. Sa panahon napag-usapan o nabuhay nga yung tungkol kay Pepsi Paloma, yung nagkaroon ng pelikula si Daryl Yap. Di ba? Ewan ko kung na-showing na ngayon. O baka pinigilan yun. Di ba? Trailer pa lang yung inilabas. Talaga naman, nag-ingay na sila. Di ba, mga kababayan? Ito pa, panibago. Kabit-kabit. Kabit-kabit. Ayun, nahalukay uli. Ang Pepsi Paloma case. Mga kababayan na pinag-usapang sangkot. Ito mga pinangalanan. Di ba? Nanawagan siya. Pero ewan ko kung sinong mainstream media ang pumick up. Mukhang wala pa. Mukhang wala. Mukhang natawagan din lahat ng media na. Huwag nyo nang patulan yan. Ako nang bahala sa inyo. Di ba, mga kababayan? O ito pa isa. Mga kababayan, alam nyo po, nakakaawa na talaga kayo na Pilipinas. Sobrang nakakaawa ho, mga kababayan. Ito, dito po sa, tawag nito? China TV pala ito. Itong, yung pinagkuhanan ko po ng pag-uusapan ng isang araw, China TV pala ibig sabihin itong nakasulat na ito na Chinese character na hindi ko mabasa. China TV pala yan. Alam niyo po mga kababayan, na pati tayo apektado Pati tayo mga simpleng mamamayan ba na gustong mamasyal sana sa China, gustong tignan kung gaano kaganda ang ekonomiya ng China, no? Apektado tayo, nadadamay tayo dito sa presidenteng bangag natin, mga kababayan Dahil sa relasyon ni Marcos at ni Xi
na hindi maayos, pati tayo nadadamay. Ito isang araw lang nakalipas. May 3 araw na o 2 araw na po yata matapos pong lumapit si Gonggong Marcrox kasi para makipagkamay. Pero ang tawag nito, ang trato ng China sa atin hindi nagbabago dahil yan sa pagiging basagulero nitong si Gonggong Marcrox, mga kababayan. Ito, pati tayo damay tayo eh. Ito basahin ko Oh. With Sweden newly added. The citizens of 48 countries now enjoy unilateral free visa access to China, mga kababayan. Unilateral free visa, mga kababayan. Free visa, sayang. Sayang po talaga. Ako, baka mamaya sabihin ng mga trolls, maka-China talaga ako. Matagal ko nang gustong pumunta ng China. Bakit? Ang gusto kong puntahan doon, mga kababayan, itong mga pasyalan nila ba nga talagang matagal na panahon na pinag-uusapan tulad itong Great Wall of China, na nakikita daw pala yan sa taas kapag ka nasa buwan daw. Gusto kong marating yan eh. Yung mga kilalang pasyalan sa kanila, gusto kong marating yan. Ngayon, hindi po tayo napasama sa bansa na binigyan ng free visa ng China. Dahil yan, piste kasi itong si Gonggong Marcos eh. Salot talaga itong mama na. Ulitin ko unilateral free visa access to China. China's door to the world is opening wider than ever. We invite more international friends to see China and its progress firsthand. Di ba? Unang-una dyan, siyempre, yung kanilang ekonomiya gusto makita. Bang mamangha ka. Gusto kong mamangha eh. Alam niyo po kung sino-sino lang yung kasama, nakikita niyo naman po. Yung mga banderang nariyan, mga kababayan, walang Pilipinas. Wala po eh. 48 countries lang po ito. 48 countries enjoying unilateral free visa access to China from November 2025. 48, bilangin natin kung 48 itong mga banderang naandi dito, mga kababayan. 5-5 to bawat hilera. 10, 20, 30, 40, plus yung sa baba, 8. Yan lang po, mga kababayan, walang Pilipinas. Dahil yan sa kamangmangan ni Gonggong Marcrox, mga kababayan. Napakalaking bansa sana na pwede nating sandalan na pinauunlad, tinutulungan tayo sa pamamagitan ng pagbili nila ng tone-toneladang durian, pinya, saging, mga agricultural product natin na mahina sa bansa nila, binibili po ng China na ngayon pinatigil po ng China. Pinatigil. Ewan ko lang yung durian, tuloy-tuloy pa yung pag-export natin. Saging, mukhang wala na daw yata eh. Sa ibang bansa na sila kumukuha, sa Thailand o sa Indonesia. Ewan ko, mga karatig bansa natin. Wala na, di ba? Kung di ba naman bangag talaga tong si Gonggong Marcrox, mga kababayan, no? Sana inalagaan niya yung pinakamalaking bansa na malapit sa atin. Kasi ang China, sa kasaysayan sa ating bansa, ni minsan man, hindi tayo pinakialaman yan. Hindi tayo inangkin, hindi tayo nilusob, hindi tayo ginera para pagnakawan tayo ng mga natural resources natin. Sila ang unang nakapasok sa bansang Pilipinas, bago pa man ang Espanya, bago pa man ang Hapon, bago pa man ang Amerikano. Ang China, nasa Pilipinas na nangangalakal, nakikipagkalakalan, negosyo talaga. Ang pakay ng mga China o Chinese sa ating bansa. Pagpasok ni Magellan, yun na gumulo na tayo. Sumunod na Amerikano, Espanya, ayan, Hapon, di ba? Yung mga bansa na yan, hindi mapapagkatiwalaan yan. Bagamat napakarami natin mga kababayan na hanggang ngayon, naghahanap buhay sa mga bansa na yan kasi nga, kumikita sila ng mainam. Sa Japan, mabuti ang swelduhan. Sa Amerika, okay naman din ang kinikita ng ating mga kababayan dyan. Sa Espanya, ganun din. Yung ibang mga kababayan natin, nag-migrate na kasi napakadali lang daw mag-migrate doon. Ang isang Pilipino sa Spain. Bagamat marami tayong mga kababayan dyan, pero kung history ang pag-uusapan, sila talaga ang sumakop sa atin. Pero ang China hindi.
Hindi ginawa ni Marcos na dumikit sa China kasi mas nagtitiwala siya sa Amerika na isa sa mga nanggulo sa bansa natin noon. Wala talagang utak. Ito, ang ganda nito mga kababayan. Free visa, sana. Wala eh. Bangag yung presidente natin eh. Bangag din ang turing sa atin ng China. Hindi tayo napasama. Sayang kasi, no? Free visa na ba? Labas-masok ka sana sa bansa ng China pero hindi mo magawa kasi kung ngayon pupunta ka, may bayad na. Di ba, mga kababayan? Sige lang, ipanalangin lang natin si Bangag na sana mawalis na. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.